Mga katik, bihira akong makarepair ng ganitong electric fan. Centrex. Diba Centrex? Parang nakaraang taon pa ako nakagawa uli ng ganito. Ano natin? Yun bagong rewind. Kakabit natin to. Okay. Natambakan tayo nitong mahal na araw. Ang daming sirang electric fan nitong mahal na araw. Hop. Ito yung mga bagong rewind na ganito. Wala na yan na walang fuse dito. Wala nang thermal fuse yan. Pero hindi ko na rin lalagyan. Dito natin ikakabit yan. Tabi muna natin yan. Para matanggal natin ito. Maganda pa naman ang bossing. Ayan ah. Tapos ito, lilinisin natin to. Lalangisan natin yan dyan. Ayun. Sabay langis dyan. Maganda kayang shafting at saka bushing, maganda pa. Okay. Salpak na natin to. Ayun, may pwesto siya rito. Alay na siya agad eh.
Ayos na yan. Align na yan. Ngayon, lagyan natin dito ng insulator. Pag bagong rewind, doon sa akin pinare-rewindan, dilaw ka agad yung capacitor. Ito agad ang tatandaan ko. Yan lagi. Pagka may dilaw na ganyan, dilaw yan. Lagyan natin ng insulator dyan. Ito, straw sa soft drinks. Straw lang ng soft drinks yan. Para doon hindi siya tumama dito. Ayan o. Tatama yan dito. Gawin natin yun the best. The best thing that ever happened to me. The best thing. Ayan, lagay natin doon. Isama na natin ito sa capacitor. Isama na natin yan. Maluwag pa naman eh. Oh. Maluwag pa naman. Pwede nating isama to. Dalawang capacitor. Sa starting coil ito eh. Ayun, pwede pa oh. Pasok pa. Ganyan ang ginagawa ko dyan pagka bagong rewind. Kasi wala na silang ano yung puti na naka-insulate sa apat na wire. Wala yan nun. Kasi bagong rewind siya. Ayun. Ganun lang gagawin nyo pagka wala kayong insulator. Pang straw lang ito ng ano, straw ng soft drinks. Diyan muna yan. Ito muna ang ikakabit natin. Ito yung original niya na capacitor eh. Original na capacitor yan. Masyadong mahaba naman, putulan natin. Masyadong mahaba to. Ang gawin natin yan, puputulin na natin. Pwede lang ganyan. Sa atin nyo kung gusto kong putulan pa. Okay. Lagyan natin ang ano. Okay, ikukunik ko na itong ano capacitor niya dito sa starting coil. Yung dalawang dilaw. Nilalagyan ko ng 5 volt tube
para hindi na ako gumamit ng tape. Pangit tingnan kung electrical tape. Oh, yan. Ang ganda, 'di ba, mga idol? Hindi na kumakalat yung mga wire. Dito maghihinang na tayo. Lagyan ko muna ng mga lead yung dulo ng mga wire para madaling i-attach dito sa kanyang pagdurugtungan. Dito, haba-habaan ko ng splice para may pulupot ko doon sa dilaw. Ayan, iikot ko na lang ganito. Ayan, nakaikot siya. Dali ko na siyang hinangin. Itong isa pa. Ganon din, i-twist ko ganon. Sabay hinang. Okay. Siyempre, pasok ang shrinkable tube. Yan. Yung isa pa, dalawa ito eh. Magsishrinks din yan. Mainit ito eh. Mainit yan. Pwede nito eh. Di ba nag-shrink din? Wala kayong lighter. Okay, good. Ang ganda yung pagkaka-shrink niya. Oh. Hapit na hapit. Okay. Dito naman tayo sa line at saka itong speed niya. Yung 1, 2, 3. Mahaba itong wire. Hindi siya aabot doon sa mga switch, sa 1, 2, 3 switch. Kaya puputulan ko na rin. Dito gamit po ako ng tester para makita ko yung speed niya, yung wire 1, 2, 3. Kung anong mga kulay ito. Ito, dito sa tatlong ito. Ito yung line, kulay green. Hahanap ko dito kung nasaan yung 1, 2, 3. Yung itim na test probe na sa line, nasa kulay green. Ito na, susundutin ko na itong isa-isa rito. Itong puti, nag-reading ng 45. Yung puti, 45. Yung pula, 36. At itong itim, 40. Sa makatuwid,
Itong 36 na ito ang number 3. Siya ang pinakang mababa eh. Kung sino yung pinakang mababa na reading dyan, yun ang number 3. Yung pula ang mababa, 36 lang siya. Okay, dito sa puti 45. Kaya yan ang number 1, yung puti. Itong itim 40. Yan ang number 2. Ayun na. Sinulat ko kasi makakalimutin ako eh. Ito, white 45. Kaya yan, number 40 naman itong black. Itong red 36. Itong pinakamababa, kaya ito ang magiging number 3. Number 2, number 1, number 3. Okay. Dito sa puting ito, dito nakapaloob yung 1, 2, 3. At saka yung line. Yan o. Nakakabit yan dito sa ilalim. Nandiyan sa push button nakakabit. Kaya yung wire dito, dito ko idudugtong itong mga bago. Magandang biyakin ko to. Mas nagagandahan ako kung bibiyakin ko ito at ipapaloob ko din dyan yung yung mga bagong wire. Okay, dito ko idudugtong yung 1, 2, 3 galing sa motor. Dito sa dating mga wire na nakakonect na yan sa 1, 2, 3 push button, ang blue ito ang siyang number 1. At saka yung kanyang puti, yan ang number 2. At ang pula niya ay siyang number 3. Okay, madali na lang idugtong yan. Mahaba siya. Ito yung number 1. Ganyan lang naman ang pagdugtong yan eh. White. Yan yung number 1. Sa kulay blue ito. Yung blue na yan ay galing na dun sa switch push button. Black, number 2. Ito yung black.
yung black, yung number 2, di ba? Ikakabit ko dito sa puti. Kasi itong puti, nandun na ito sa switch. Nakalagay na sa number 2 yan. Yan yung dating wire connection nila. Okay, nakabit na natin ng 1 and 2. Sandali, wala pa palang shrinkable tube itong number 2. Ayan, nakalimutan kong ilagay eh. Ayan, yan. Sabi ko na sa inyo, makakalimutin ako eh. Saka natin iti-twist. At sabay hinang na. Ganun lang, madali lang. Ganun tiyaga nga lang, matagal to. Matagal mag hinang at saka mag sukat ng haba. Puputulan mo kung gaano gusto mo kahaba. Kaya umahaba yung video natin dahil dito sa inaayos natin ng magandang trabaho. Walang lighter na shrink ng shrinkable tube. Ito na lang. Mainit din naman itong soldering iron eh. O yan. Maganda nga pagkakalapat oh. Dito tayo sa pula. Ito na yung number 3, itong red. Parehong red. Pagdudugtungin, red. Itong pula, red. Parehong red eh. Number 3 din ang pula dito sa switch. Huwag kayong bibitaw mga idol, malapit nang matapos. Nasa number 3 na tayo eh. Pagkatapos kung may kabit itong number 3, siyempre sunod yan, testing. Aray ko, aray. Napakaso ako ah. Init-init yun ah. Itong natitira na block. Ito yung line. Dito sa switch. Siyempre, ang isusunod nating i-connect eh, yung line. Dito sa bagong rewind natin, yung green ang line. Dito naman black. Dito sa switch, dito sa line mismo. Dito sa plug. Yan yung black. Dito connect.
Okay, na dugtong na natin yung line. Okay na rin ang shrink cable tubes. Ito, i-atras ko ito. Itong wire na ito nasa loob. Hatakin ko rito sa kabilang dulo. Ayan. Ayun, pasok na. Ay, kaya. Naku, sikip ito kasi may mga dugtong. Kaya okay na siguro yun, dyan lang din. Hindi ka makakapasok sa loob ng puting ito. Okay, gagawin ko lang ng paraan yan. Kung hindi siya makakapasok. Sikip na talaga yan kasi may mga dugtong na eh. Ito, lalagyan ko na lang dito siguro ng tape yan. Okay na, may tape na. Hihilahin ko naman dito sa ilalim yan para hindi siya masyadong mahaba rito sa taas. Dito sa taas kailangan eksakto lang ang wire dito para hindi sumasabit pagka nag-swivel lang swing. Ayan. Siyempre, cable tie para malinis yung mga wire at hindi nagkakalat. Ayan. Isa pa. Pasok. Putol na yun. Okay, putol na. Maganda na, pugi na, malinis na. Walang nagkakalat na wire. Lalagyan ko nito. Itong panggapos yan dito sa line. Ayan, ganito. Para sa pag-swing, hindi gumagalaw yung mga nasa malapit sa winding. Ayan, oh. Meron naman talagang ganito yung mga electric fan eh. Kaya lang ito wala. Kaya gumawa na lang ako ng improvise. Okay din naman to eh. Okay. Oh, tibay oh. Ayun. Oh, ano pa? Ano ang sunod rito? Siyempre, testing for running. Tingnan natin kung tama ang ating kabit. Ito na, ipa-plug ko na. Number 1. Ayan o. Nagsuswing. Okay ang number 1. Ayos na boss. Salamat sa inyong panonood. Napanood nyo hanggang makaandar na ang ating repair. Sa muling susunod na mga video, sana po huwag kayo makalimot manood. At para makatulong tayo sa mga nakakapulot ng mga idea. At matulungan din nyo po ang channel para mag-grow. Salamat po.